Yo, magandang araw mga kap. Kamusta kayong lahat? Sa video na to meron tayong dalawang client and dalawang magkaibang klase ng braids yung papakita ko sa inyo. So dito para sa first client natin, ang gagawin natin ay Fulani braids. Ang Fulani braids ay karaniwang may kahalong cornrow sa unahan. Yung madalas makikita nyo may iba't ibang pattern sa unahan. Hindi siya katulad na boho braids na pure box braids lang or yung box yung pattern. At ang Fulani braids ay karaniwang mayroong mga accessories or beads, yun. Pero itong gawa ko kasi dito, wala talaga akong accessories dito. So yun, hindi ko sa inyo mapapakita. Pero siguro naman nakakita na kayo ng mga beads na ginagamit sa mga braids. By the way, ang client nga pala natin is si Ma'am Marjorie at taga dito lang din siya sa barangay namin. Pero nakita nyo naman yung umpisa ng video, nandun kami sa kanila. Home service talaga to. Pero kadalasan kasi may nakakalimutan akong gamit tuwing home service. So anong nangyari nito, since paalis din naman siya nung araw na yan, sabi ko dumaan na lang siya sa shop bago namin gawan ng video. Kumbaga doon namin itutuloy yung session kasi may nakalimutan niya ako dito. Hindi ko alam kung yung crochet hook ko ba, pero yun, natapos naman namin. Ito nga pala yung resulta. Tulad ng sinasabi ko, yan, may kahalo siyang cornrow sa unahan at usually meron siya mga accessories, pero this time nga wala kasi wala nga akong mga accessories na pang braids. Kumbaga hindi ko pa siya naaasikaso, pero check nyo naman yung resulta ng gawa natin. Kung gusto mo rin ng ganitong klase na style ng braids ay i-PM mo lang ako, located lang ako sa Lipa City. By the way, ito nga pa lang si Sir Relos Albert, yan yung itsura niya. Nag-PM siya sa page. Sabi niya, boss, good morning, magkano kaya pa dreadlocks? 57 pieces, may sarili na ako extension. Madaling araw siya nag-PM, 5:40 AM yan. Actually, yung sumasagot sa kanya dun ay automated replies. Yun automatic na nagre-reply sa kanya pag nag-chat ka dun sa page. Sunod na reply niya ay, pass, masyadong gahaman. Itong reply ko naman sa kanya ng walang arep ay parang pang-aasar lang din kasi hindi rin naman maganda yung naging sagot niya sa akin eh. Madaling araw ko rin ito nasagot, siguro mga 6 AM yan. Medyo kagigising ko lang at hindi maganda dating sa akin yung reply niya. Sagot naman niya, ikaw yung walang pera, pero mo galing panggugulang, ipakain mo sa pamilya mo galing sa pangbuboraot. Tanong ko lang saan part ako ng buraot nun, sinisingil ko lang naman siya 100 per piece. Actually yun ay base price pa lang ng installation fee. Pwede pa siyang tumaas pero hindi na siya bababa ng 100 pesos. Yung pagtaas naman ng price ay nakadepende sa haba ng buhok ni sir. Malay ko ba kung gaano kahaba yung natural hair niya. Paano kung dalawang dipa pa lang haba niya, nalilulugi na ako dun sa 100 pesos per piece. At saka baka kala niya ganun kadali ikabit yung 57 pieces. Sa 30 pieces nga inaabot ako ng 5 hours to 6 hours ng pagkakabit. Di paano pa yung 57 na halos doble yung quantity. Basahin niyo kung paano siya makipag-usap sa akin, no? Bobo ka ba? Sabi ko ba, lebre? Utak mo kasi pera laman. Tingnan na natin. May mahata ka ba, customer da, sunod na araw. Sobrang busy ko na nga mga kap. Halos wala na ako oras sa mga ganitong bagay. Tinanong ko siya kung gusto ba niya ng mura. Ang sagot niya, wala ako sinabi mura, patas lang sa price, di yung gahaman ka. Ang tanong sa tingin mo ba, ano ba yung tamang price para ikabit sa yung 57 pieces? Sige nga. Dito medyo naging bastos na rin sagot ko. Aminado naman ako, magiging transparent ako. Sabi ko sa kanya, pumunta ka sa akin, i-stapler ko sa ulo mo. Kasi syempre mainit na rin ulo ko nito Ganun kasi siya makipag-usap sa akin matino naman ko siyang kinakausap. Tapos sabi niya pa dito, oo, may pupunta sa'yo dyan, barilin yung ulo mo, buraot ka. Diba, sa amin dalawa sino ba yung buraot na hindi kaya yung price? Ako naman hindi naman ako nakipag-negotiate sa kanya. Kung hindi mo kaya yung price ko, edi ayawan mo. Yun lang naman yun. Hindi naman ako nakipag-negotiate. Sa amin dalawa, feeling ko siya yung buraot Sabi ko nga sa kanya, boss, may option kang wag magpagawa. Kung di mo kaya presyo ko, wag dito. Wala kang 5.7 may pambili ka pa ba ng baril? Kita nyo mga kap, kaya nyo bumaril ng tao dahil lang sa dreadlocks worth 5.7. Imagine niyo kung anong kaya nitong gawin kapag siningil siya ng dreadlocks worth of 20k. Dito nangaasar na lang ako kasi medyo below the belt na rin kasi yung pagbabanta ng taong to. Pero meaning ko na wala yung pagiging professional ko sa taong to kasi the way nga siya makipag-usap. Hindi ko alam kung mag-a-agree sa akin yung ibang artist dyan. Siguro may mas mababa pang maningil sa akin. Pero ewan ko rin, feeling ko para sa akin naman tama lang naman singil ko na 100 per piece. Pero ang alam ko merong mas mataas pa sa akin. Yun yung alam ko. At syempre wala masama doon kasi kung yung tingin naman natin yun yung worth ng ginagawa natin. Kasi syempre yung ating presyo ay nakadepende sa skills na meron tayo at hindi tayo dedepende kung magkano ba yung budget ng client. Okay, bubuo na tayo. Ang next client natin at last client natin sa video na to, ito nga pala ang buhok niya. Medyo may kaiklian siya kumpara sa mga nauna natin ginawang boho braids. Ang gawa natin dito ay boho braids. Siya nga pala si Ma'am Crisette at nagmula pa siya sa San Juan, Batangas.
Nung una nag-inquire si Madam Crisette ay hindi ako sure kung kaya ko ba kabitan yung buhok niya kasi hindi pa ako sanay o hindi pa ako nakakapagkabit ng maikling buhok para sa babae. Nakakapag-braids naman tayo ng lalaki with extensions. Ang iniisip ko lang ay paano ko siya i-execute sa babae kung boho braids yung gagawin namin. So yun, ginawa ko lang siya ng paraan. Pero kasi yung part ng likod ni Madam, lalo sa may bandang babae, medyo maikli na siya, hindi na siya aabot ng isa pang dangkal. Wala pa isang dangkal yung kakabitan natin. Kapag natataon na meron tayong client dito sa shop, tapos nandito rin si Mrs., siya na yung nag-a-apply ng hair mousse, tsaka nagbo-blow dry ng buhok. Kapag nandiyan na tayo sa stage na yun, malapit na tayo matapos. Gusto niya kasi ginagawa yung mga bagay na yan, at syempre para sa akin malaking tulong din yun kasi mahaba nga yung session ng pagbe-braids, hindi ko pa siya masyadong gamay, so pagod na ako sa part na yan, medyo pagod na ako, kailangan ko na talaga ng tulong. Anyway, tapos na tayo. Ito nga pala yung nagresulta ng gawa natin kay Madam Crisette. Check nyo na lang kung gaano kaganda yung nagresulta. Bali, short hair lang yan. Kita nyo naman sa umpisa na video, maikli lang yung buhok na Madam. At nagustuhan naman ni Madam Crisette yung nagresulta. Plano nga pala niya magpakabit ulit ng braids sa next year, siguro March. Around March yun, papakabit daw ulit siya sa atin at babalik siya sa atin. At dito na rin nga pala matatapos tong video na to. Medyo humaba na yung daldal natin. At sa mga interested clients dyan within Batangas, ang shop ko po located lang sa Lipa City. Open po ako for home service kahit saan. Gumagawa po ako ng dreadlocks, afro curl, braids, and cornrows. Meron tayong Facebook, YouTube, and TikTok, The Dreadlocks Factory.